Itinaas ng batang lalaki ang kanyang kamay para protektahan ang kanyang ama pero agad siyang nakagat ng matutulis na pangil ng Fire Dragon. Habang sa ibang lugar naman ay mahimbing na natutulog ang Black Dragon nang bigla nitong maramdaman na nasa panganib ang kanyang amo kaya kahit sugatan ay agad itong tumakbo papunta roon. Mabilis itong tumakbo nang hindi iniinda ang matutulis na bato at malalalim na bangin. Sa kabilang panig ay itinaas ang Iron Gate para makatakas si Hiccup ngunit biglang ibinuka ng Fire Dragon ang malalaking pakpak nito. Sa mismong sandaling iyon ay dumating ang Black Dragon na parang kidlat sa bilis at diretsyong umatake sa Fire Dragon gamit ang isang malakas na Purple Lightning. Pagkatapos ay inihagis nito sa lupa ang Fire Dragon para protektahan si Hiccup at doon nagsimula ang matinding laban ng dalawang dragon sa gitna ng alikabok hanggang sa hamina ang Fire Dragon at napilitan itong umatras pabalik sa kanyang kulungan. Ang pangyayaring ito ay labis na ikinagulat ng buong Viking tribe dahil matagal nang magkaaway ang mga Viking at mga dragon at kailanman ay hindi pa sila nakakita ng dragon na nagprotekta sa tao. Ang lahat ay nagsimulang magbago isang week ang nakalipas ng isang gabi ay biglang sumalakay ang grupo ng mababangis na dragon para nakawin ang pagkain ng mga taga-nayon at nang tumunog ang alarm bell ay agad na sumabak sa laban ng buong village. Mabilis na hinati ng lahat ang kanilang mga gawain at kumilos sa iba't ibang lugar para labanan ang mga dragon ngunit si Hiccup ay palaging nahihirapan at maging ang kanyang ama ay napasigaw sa galit dahil nagdulot siya ng problema sa lahat. Sa sandaling iyon ay may dragon na lumipad ng mababa at malakas na nagbuga ng apoy kaya inutusan ni Stoic ang kanyang mga tauhan na agad siyang i-report kapag may nakita silang Night Fury at pagkatapos ay bumalik siya sa battlefield para ipagpatuloy ang laban. Ayaw ni Hiccup na palaging nasa ilalim ng proteksyon ng kanyang ama at ng buong tribo dahil nais niyang makilala at mapatunayan ang sarili kaya tumakbo siya papunta sa forge at balak gamitin ang bagong gawang catapult para manghuli ng dragon ngunit pinigilan siya ni Gobber at inutusang bumalik na lang sa trabaho. Habang dumarami ang mga dragon ay tuloy-tuloy ang pagbuga nila ng apoy at nagkalat ang mga red fireballs na agad nagpaapoy sa mga Viking house kaya nabalot ng makapal na usok at amoy sunog ang buong village. Sa gitna ng usok ay lumitaw ang fire brigade ng tribo kung saan 4 na kabataang teenager ang nagbuhat ng water barrels para tumulong at si Captain Astrid ay mabilis na pinaikot ang water wheel kaya eksakto niyang naapula ang apoy sa bubong. Lumabas si Astrid mula sa usok at hindi maalis ang tingin ni Hiccup sa kanya kaya nang papalapit ang babaeng gusto niya ay bahagya siyang natarantang ngunit gaya ng inaasahan ay muli siyang nilate kaya matapos ang pangungutya ay hinanap ni Hiccup si Gobber dahil gusto niyang lumabas at patunayan ang sarili niya. Ngunit agad at mahigpit na tinanggihan si Hiccup ni Gobber dahil para sa kanya ay wala raw kayang gawin si Hiccup kundi magdulot lang ng problema. Iginiit ni Hiccup na kailangan lang niya ng 2 minutes para talunin ang isang dragon at sa paraan na iyon ay mapapanalunan niya ang puso ng babaeng gusto niya kaya napatawa na lang si Gobber dahil hindi niya inasahan na ganito ang iniisip ni Hiccup lalo na't si Astrid ay isang napakalakas na babae samantalang si Hiccup ay hindi man lang makahawak ng maayos ng axe. Dahil doon ay tumakbo si Hiccup sa gilid at sinubukang gamitin ang sarili niyang ginawang cannon ngunit dahil sa kanyang pagiging clumsy ay aksidente niyang nabaril ang isang kasapi ng tribo na naghihintay lang magayos ng kanyang weapon kaya tuluyan nang napuno si Gobber at malakas niyang sinigawan si Hiccup na bumalik na lang sa trabaho. Sinubukan mang magpaliwanag ni Hiccup ay wala na itong saysay kaya malungkot siyang bumalik para paikutin ang wheel na panghasa ng sandata habang lumilipad ang mga spark na sumasalamin sa hindi niya pagkontento. Kahit ganoon ay hindi pa rin sumuko si Hiccup at patuloy niyang iniisip kung anong uri ng dragon ang pwede niyang atakihin ngunit matapos mag-isip ng mabuti ay napagtanto niyang halos wala siyang tsansang manalo. Kasabay nito ay natuklasan ng mga mababangis na dragon ng ship pen ng mga Viking kaya agad nag-utos si Stoic na magpaputok ng malalaking bato para pigilan sila at habang ginagawa ng mga Viking ang lahat para lumaban ay biglang sumabog ang matinding apoy na nagsunog sa kahoy na sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Maya-maya ay umalingaw-ngaw sa buong langit ang sigaw ng isang dragon kaya napahinto sa takot ang parehong mga dragon at mga Viking nang biglang bumagsak ang isang malakas na purple lightning. Sa mismong sandali ng pagsabog ay agad tumalon si Stoic mula sa mataas na platform dahil malinaw na ang umatake ay ang pinuno ng mga dragon na si Night Fury ang alamat na dragon na parang multong nagkukubli sa dilim at wala pang sino man ang nakakita sa buong anyo nito dahil tuwing dadaan lang ito ay isang itim na anino lamang ang nasisilayan at sa sobrang bilis nito ay parang hindi talaga ito umiiral. Ang paglitaw ni Night Fury ay nagdulot ng matinding kaba kay Gobber kaya agad din siyang sumabak sa laban at bago umalis ay mariin niyang inutusan si Hiccup na manatili sa forge ngunit nang makatalikod pa lamang si Gobber ay itinulak na ni Hiccup palabas ang cannon at tumakbo papunta sa gilid ng bangin kung saan nailod niya ito at nagsimulang maghanap ng bakas ni Night Fury.
Biglang may kumislap na spark na nagpatibok sa kanyang dibdib at dahil sa gulat at takot ay aksidente niyang napindot ang button kaya agad lumipad ang Iron Sickle at tumama kay Night Fury sa ere. Nang makita ni Hiccup na bumagsak ito ay hindi niya napigilan ang kanyang tuwa at agad niyang tinawag ang lahat para masaksihan ang kanyang tagumpay ngunit hindi niya alam na sa likuran niya ay may isang Fire Dragon na tahimik na papalapit. Ang mainit na hininga mula sa bibig ng Fire Dragon ay diretso tumama sa katawan ni Hiccup at sa parehong sandali ay inihagis ni Stoic ang net at mabilis na tumalon pababa kung saan eksakto siyang bumagsak sa likod ng isang deadly natter at pilit itong itinulak pababa sa lupa. Ngunit bigla niyang narinig ang sigaw ng kanyang anak kaya agad siyang lumingon at bumalik para iligtas si Hiccup habang hinahabol naman ng Fire Dragon si Hiccup papasok sa village. Sa pinakamapanganib na sandali ay dumating si Stoic at malakas niyang sinuntok ang dragon sa bibig at nang subukan nitong muling magbuga ng apoy ay ilang maliliit na spark na lang ang lumabas dahil sa matinding pagod kaya nawalan ito ng lakas at napilitang mapasailalim sa kontrol ni Stoic. Matapos ang ilang sandali ng pakikipagbuno ay napagtanto ng halimaw na hindi nito kayang talunin ang Viking tribe kaya tikom buntot itong pumailan lang kasama ang iba pang dragon papunta sa langit. Tumingin si Stoic kay Hiccup na nasa tabi niya at galit niya itong hinayla pauwi habang paulit-ulit namang sinasabi ni Hiccup na nataman niya ang Night Fury na puno ng sigla at kagustuhang patunayan ng sarili ngunit binaliwala ito ni Stoic at kahit anong sabihin ni Hiccup ay walang naniwala dahil kahit ang pinakasanay na mandirigma ay hindi pa kailanman nahawakan ang Night Fury kaya lalo na ang isang batang hindi man lang makahawak ng matatag sa axe. Tuloy-tuloy na narinig ni Stoic ang pagsasalita ni Hiccup sa likuran hanggang sa tuluyan ng sumabog ang kanyang galit at pagdating nila sa square ay humarap siya sa kanyang anak sa harap ng buong tribo at malakas niya itong pinagalitan dahil para sa kanya ay palagi na lang siyang dinadagdagan ni Hiccup ng problema sa gitna ng araw-araw na pakikipaglaban sa mga dragon na labis nang nagpapagod sa kanya. Mariing sinabi ni Hiccup na ang gusto lang niya ay pumatay ng dragon at maging karangalan ng tribo tulad ng kanyang ama ngunit habang tinitingnan ni Stoic ang kanyang payat na anak ay alam niyang hindi ito ang landas para kay Hiccup dahil hindi nito kayang magbuhat ng axe at hindi rin ito natutugunan ang inaasahan ng mga taga-nayon kaya ang tanging hiling niya ay manatili si Hiccup sa ligtas na lugar at mamuhay ng tahimik. Habang pauwi ay narinig ni Hiccup ang mga panunuya na lalong nagpaigting ng kanyang kahihiyan dahil iniisip ng lahat na kung hindi lang siya anak ng chief ay matagal na sana siyang pinalayas sa village. Unti-unting napuno ng lungkot at kawalan ng pag-asa ang kanyang puso dahil kahit pilitin niyang makibagay ay hindi pa rin siya tanggap at itinuturo pa siya ng lahat na parang pabigat. Sinubukan siyang aliwin ni Gobber at sinabi nitong mali ang tingin ng lahat kay Hiccup dahil hindi ito tungkol sa itsura kundi sa kahinaan sa loob. Nagpasalamat si Hiccup sa pagiging prangka ni Gobber na agad namang nilinaw na ang ibig niyang sabihin ay huwag pilitin ni Hiccup ang sarili na maging ibang tao at gusto lang niya na maging parte ito ng lahat, at nang makaalis si Gobber ay agad tumakbo palabas ng bahay si Hiccup dahil buo ang paniniwala niyang tunay niyang napatumba ang Night Fury. Nais ni Hiccup na maibalik ang Night Fury para patunayan na kaya rin niyang maging bahagi ng lahat. Habang sa kabilang panig naman ay tinipon ni Stoic ang mga kasapi ng iba't ibang clan upang pag-usapan ang tuluyang paglipol sa mga dragon dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang pag-atake ay hindi na sila pwedeng maghintay na lang ng kamatayan at tanging sa paghahanap ng lair ng mga dragon lamang nila maaaring tuluyang wakasan ang banta. Ang malalakas na sigaw ni Stoic ay nagpasiklab sa fighting spirit ng mga taga-nayon kaya umalingaw-ngaw ang mga hiyawan sa mga kahoy na bahay at agad silang naghanda ng mga bangka para maglayag patungo sa kinaroroonan ng mga dragon na may matibay na paninindigang wasakin ang lahat ng masasamang nilalang. Pagkatapos ay tinawag ni Stoic si Gobber upang makipag-usap at hindi maitago ang kanyang pag-aalala dahil natatakot siyang muling magdulot ng problema si Hiccup sa paparating na laban kaya hiniling niya na bantayan na lamang ito ni Gobber ngunit sinabi ni Gobber na kung talagang gustong pumatay ng dragon ni Hiccup ay dapat niya itong payagang sumali sa training dahil naniniwala siyang sa dami ng kabiguang mararanasan nito ay kusa rin itong susuko. Samantala si Hiccup ay patuloy na naglalakbay sa masukal na gubat kung saan tinahak niya ang mapanganib na gilid ng bundok at tinawid ang malamig na sapa ngunit wala pa rin siyang makita ni Anino ng Night Fury hanggang sa gitna ng galit at kawalan ng pag-asa ay napansin niya ang isang sirang punong kahoy at sinundan ang bakas na hinihila sa lupa. Sa likod ng burol ay nakita niya ang Night Fury na nahuli sa isang net kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso at nang sumilip siya ay nakita niyang nakapikit ito at hirap na hirap sa paghinga. Hinugot ni Hiccup ang kanyang dagger at lumabas sa pinagtataguan ngunit sa sandaling papatayin na niya ang dragon ay bigla itong umungol ng mahina kaya halos mabitawan niya ang hawak na kutsilyo.
Matapos kumalma ay dahan-dahan siyang lumapit at nang magtama ang kanilang mga mata ay hindi bangisang kanyang nakita kundi takot at hindi maipaliwanag na kawalan ng lakas kaya biglang umusbong ang awa sa puso ni Hiccup at sa sandaling iyon ay nakalimutan niya ang libong taong turo ng kanyang tribo na ang mga dragon ay mababangis at masasama kaya agad niyang ginamit ang dagger para putulin ang lubid na gumagapos sa mga pakpak ng Night Fury. Pag-uwi niya ay nadatnan niya ang kanyang ama na naghihintay dahil ipapaalam sana ni Stoic na sasali si Hiccup sa dragon slaying training ngunit naunahan siya ng kanyang anak na nagsabing ayaw na niyang pumatay ng dragon dahil napagtanto niyang maaaring magsama ang tao at dragon. Subalit bago pa niya matapos ang sasabihin ay pinutol siya ni Stoic at iniabot ang kanyang axe sabay sabing ang apoy at bakal ang tadhana ng mga Viking at bilang tagapagmana ay kailangang harapin ni Hiccup ang lahat ng iyon. Gusto man niya o hindi ay napilitan si Hiccup na pulutin ang axe at harapin ang kapalaran bilang isang tunay na Viking warrior. Nais pa sana niyang magsalita ngunit nakapaghanda na si Stoic at tuluyan nang umalis kaya naiwan si Hiccup na mag-isa sa tabi ng apoy na puno ng pagkalito. Kinaumagahan ay opisyal nang nagsimula ang training at sabay-sabay na pumasok sa training ground ang fire department kung saan sa loob ng 1 month ay dadaan sila sa sunod-sunod na pagsubok at ang may pinakamagandang performance ay magwawagi ng titulong Dragon Hunter na may karapatang pumatay ng dragon sa harap ng buong tribo na isang karangalang sapat para mag-alab ang determinasyon ng kahit sinong Viking. Habang nag-uusap ang lima ay biglang narinig ang boses ni Hiccup mula sa likuran kaya nagulat muna sila bago nagtawanan at lumapit si Snot para balaan si Hiccup na huwag manggulo kung ayaw niyang mapahamak. Sa sandaling iyon ay lumabas si Gobber at ipinaliwanag ang rules ng challenge sa kanilang anim bago lumakad papunta sa Iron Cage at inanunsyo na ang unang pagsubok ay defense training kung saan agad na matatanggal ang sinumang tamaan ng fireball. Mabilis na kumilos si Astrid at dinampot ang isang shield habang ang iba ay naghanap din ng gamit panangga at nagagawan naman si Ruffnut at Fishleg sa isang shield hanggang sa pareho silang tamaan ng fireball ni Grunkle at ma-eliminate. Malakas na pinaalalahanan ni Gobber ang natitirang apat na hindi lang pangharang ang shield kundi pang distract din sa dragon dahil habang mas maingay ay mas nahihirapan itong tumutok at kailangan lang maghintay matapos itong magbuga ng apoy bago umatake. Abala si Fishleg sa pagbilang ng natitirang fireballs ng Grunkle at hindi niya namalayang nakapwesto na ito sa likuran kaya isang mainit na fireball ang sumabog at nagpatumba sa kanya. Agad namang nagtago si Snot sa likod ni Astrid ngunit bigla itong umiwas kaya diretsyong tinamaan ng fireball at siya naman ang na-eliminate. Sa huli ay sina Astrid at Hiccup na lang ang natira at habang nakatingin si Hiccup sa babaeng gusto niya ay napangiti siya ng may lamang ngunit agad umikot si Astrid at inihagis ang kanyang spear na agad nakaagaw ng atensyon ng dragon kaya nagbuga ito ng apoy at winasak ang weapon crate sa gitna ng training ground. Sa tamang sandali ay gamulong ang isang shield papunta sa paa ni Hiccup at dahil sa ingay ay napalingon ng dragon at diretsyong nagbuga ng apoy sa kanya na parabang naramdaman nito ang takot sa kanyang puso kaya kahit isang fireball na lang ang natitira ay determinado itong habulin si Hiccup hanggang dulo. Tumakbo si Hiccup ng buong lakas sa paligid ng training ground ngunit nadulas siya at malakas na bumagsak sa lupa at habang ibinubukan ng dragon ang bibig nito na may nag-aalimpuyong apoy ay tila lulunukin na sana siya nang biglang dumating si Gobber at napigilan ito sa oras. Ginamit ni Gobber ang kanyang lakas para idiin ang bibig ng dragon at hilahin ito pabalik sa kulungan bago siya lumapit kay Hiccup at mariing sabihin na gagawin ng kahit anong dragon ang lahat para patayin ang tao. Tumingin si Hiccup sa nagbabagang apoy sa tabi niya habang nanginginig pa ang kanyang mga daliri at pagkatapos ay naupo siya sa lupa kung saan niya unang nakaharap ang Night Fury na puno ng pagkalito dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya nito pinatawad. Habang magulo pa ang kanyang isipan ay naglakad si Hiccup sa masukal na damuhan at napunta sa isang kanya na napapalibutan ng matatarik na bangin kung saan bigla niyang narinig ang pagaspas ng pakpak sa itaas at nakita niyang pilit umaakyat ang Night Fury sa bangin para makatakas ngunit paulit-ulit itong bumabagsak pabalik sa ibaba kaya nagtaka si Hiccup kung bakit hindi ito makalipad. Kusa niyang inilabas ang maliit na notebook sa bulsa at gamit ang uling ay mabilis niyang iginuhit ang katawan ng Night Fury hanggang sa makarating siya sa bandang buntot at doon siya biglang natigil nang mapansin niyang may kulang na bahagi ang buntot nito. Itinaas ni Hiccup ang kanyang ulo at nagtama ang kanilang mga mata habang muling pumagaspas ang Night Fury para subukang lumipad ngunit dahil kalahati na lang ang tail fin nito ay nawalan ito ng balanse at malakas na bumagsak sa lupa sabay ungol ng matinding sakit. Sa gitna ng pag-iisip ay nahulog ang panulat ni Hiccup sa lupa at ang tunog nito ay agad nakakuha ng atensyon ng Night Fury kaya ginamit nito ang lakas ng hulihang paa at bumaba sa isang attack position habang patuloy na umuungol bilang babala. Nang gabing iyon ay inilabas ni Gobber ang isang sinaunang aklat tungkol sa mga dragon para turuan ng mga kabataan.
Ngunit si Hiccup lamang ang nanatili upang seryosong pag-aralan ang laman nito at nilapitan niya si Astrid upang sabihin na baka hindi kasing bangis ng iniisip ng lahat ang mga dragon, ngunit nagtaka lamang si Astrid at kahit sinubukan pa ni Hiccup na ipaliwanag ang mga posibleng maling akala sa pagitan ng tao at dragon, ay mas mahalaga para kay Astrid ang manalo sa challenge dahil wala siyang amang pinuno tulad ni Hiccup at kailangan niyang ipaglaban ang lahat mag-isa. Tumingin si Hiccup sa mga mata ng babaeng mahal niya at nakita niya ang matibay na determinasyon doon, kaya napagdesisyonan niyang itago muna ang lahat ng kanyang mga nalalaman. Binuksan niya ang makapal na aklat at sinimulang pag-aralan ang bawat katangian ng mga dragon, kung saan halos lahat ay may nakasulat na extremely dangerous, ngunit ang pahina tungkol sa Night Fury ay blanko at may iisang salita lamang na danger sa pinakamataas na antas, kaya naisip ni Hiccup na maaaring nagkamali ang kanilang mga ninuno sa loob ng mahabang panahon. Kasabay nito ay patuloy na naglalayag ang barkong pinamumunuan ni Stoic sa malawak na karagatan, habang sa unahan ay bumabalot ang makapal na fog sa paligid at itinaas ni Stoic ang kanyang kamay upang magutos na dumiretso lamang sila sa gitna ng ulap. Unti-unti nang lumitaw ang mga reef sa harapan nila at sandaling tumigil ang tibok ng puso ng bawat mandirigma habang nagiging tensyonado at mapanganib ang paligid. Ang mga sagwan ay tumama sa reef at naglabas ng malakas na kalabog. Bigla namang dumaan ang isang mababangis na dragon mula sa itaas at bumangga ng malakas na nagpaikot sa sail. Bago pa makakuha ng sandata ang mga mandirigma sa barko ay tumusok ang matutulis na spikes ng halimaw sa ilalim ng tubig na nagdulot ng pagkapeleng ng barko. Ang mga sigaw ng mandirigma ay nalunod sa mabangis na alon, habang ang natitirang tao sa barko ay sumigaw at nagpalipad ng mga arrow, ngunit biglang nawala ang mga dragon sa likod ng kulay abo ng tubig, kaya nakita ni Stoic na delikado ang sitwasyon at agad na inutusan ng pag-attrace. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay 3 fire dragons ang biglang umatake na may kasamang haliging apoy. Samantala ay sinimulan ng grupo ni Hiccup ang pangalawang phase ng training, kung saan pinagpraktisan nila ang pag-atake sa Deadly Natter na napakabilis at napaka-flexible, kaya tanging ang may superior speed lang ang may tsansang talunin ito. Tumakbo si Hiccup sa maze para umiwas, habang sa paghinto niya ay biglang may bumagsak na laway mula sa itaas at nang tumingin siya ay nakita ang Deadly Natter na nasa itaas niya. Sa sandaling iyon ay tumakbo si Fishlegs at hinampas siya ng buntot ng Deadly Natter na nagpalipad ng matutulis na spikes. Agad namang bumaba ang dragon upang hadlangan sina Ruffnut at Fishlegs. Pinaalalahanan sila ni Gobber na bawat dragon ay may blind spot at kung mahahanap iyon ay may pagkakataon silang patayin ang dragon. Magkadikit silang tumayo upang umiwas sa paningin ng Deadly Natter, ngunit sa pinaka-crucial na sandali ay nag-away sila, kaya narinig ito ng dragon at nagbuga ng apoy. Nawalan na ng isipan si Hiccup sa practice at patuloy niyang tinanong si Gobber tungkol sa Night Fury, ngunit sinabi ni Gobber na kakaunti lang ang alam niya dito at ang alam lang niya ay walang sino man ang nakakita at nakaligtas. Nang ihanda ng magtanong pa si Hiccup ay lumabas si Astrid at sinabi sa kanya na manatili at manahimik, bago siya agad lumabas sa tago at inihanda ang sarili para harapin ang Deadly Natter. Hindi inaasahan ay unang naghagis ng axe si Fishlegs, kaya nagalit ang dragon at hinabol si Astrid at Fishlegs. Tumakbo si Astrid sa maze upang umiwas at nang makita ang axe sa lupa ay mabilis niya itong kinuha. Nang lumihis siya ay nakita niyang nasa panganib si Hiccup, kaya agad niyang ginamit ang shield para harangan ang bumagsak na plank. Nawala ng balanse ang Deadly Natter at naipit sa ilalim ng plank, habang si Hiccup ay nagulat pa na siya ay nailigtas ng babaeng lihim niyang gusto. Kinuha ni Astrid ang shield mula sa kamay niya at tumayo upang harapin muli ang Deadly Natter hanggang sa umatras ito pabalik sa kulungan. Matapos ang session ng training ay lumapit si Astrid kay Hiccup. Sinabihan ni Astrid si Hiccup na pag-isipan ng mabuti ang kanyang posisyon, habang ang witch ay nakatayo sa labas at pinagmamasdan ang performance ng grupo at bahagyang inadjust ang scoreboard ni Astrid. Matapos lisanin ang training ground ay napunta si Hiccup sa pamilyar na ravine at tumingin sa paligid upang hanapin ang anyo ng Night Fury. Sapagkat kung wala nang nakakaalam tungkol sa misteryosong nilalang na ito, siya ang magiging unang makakadiscover sa mga ugali nito. Napansin ni Hiccup na may pagod pa rin sa mga mata ng Night Fury, kaya inalis niya ang kutsilyo sa kanyang baywang at itinapon sa lupa. Dahan-dahan niyang dinala ang sariwang isda sa kamay papalapit sa dragon at tunay ngang kumagat ang Night Fury. Bahagyang binuksan ang bibig nito upang kainin ang isda at sa gulat ni Hiccup dahil wala itong ngipin ay biglang lumitaw ang hanay ng matutulis na ngipin at nilamon ang buong isda sa isang kagat. Matapos kumain ay lumapit ito kay Hiccup at habang naguguluhan pa siya ay niluwa nito ang kalahati ng ulo ng isda at umupo pababa habang umaatungal na parang pinipilit si Hiccup na subukan ang natitirang bahagi.
Pinilit ni Hiccup na supulan ng takot at ngumunguya ng isda, ngunit hindi pa rin kontento ang Night Fury kaya patuloy itong umatungal hanggang sa kinain niya ang buong ulo ng isda. Nang makita ni Hiccup na unti-unting nawawala ang pagbabantay sa mata ng Night Fury ay tumayo siya at sinubukang abutin ito. Ngunit agad itong nagpalapad ng pakpak at tumakbo sa gilid. Nagbuga ng apoy sa lupa upang lumikha ng mainit na bilog para magpahinga. Ngunit nang muling buksan ng mata ay nakita si Hiccup na papalapit kaya agad itong nakabitin sa cliff at nagpapatuloy sa pagtulog. Nang magising ito ay nakita si Hiccup na gumuguhit sa lupa at lumapit upang tingnan at naunawaan na ang guhit ay ang sarili nito. Kumuha rin ng Night Fury ng sandgang kahoy at ginaya ang guhit kaya hindi mapigilan ni Hiccup ang pagkahanga sa talino ng dragon. Tumayo si Hiccup at susubukang lumapit ng mas malinaw ngunit ang mababang ungol at nakakatakot na tingin ng Night Fury ay napilit siyang umatras. Nang yumuko upang tingnan ay nadiskubre niyang aksidente niyang napapakan ang guhit kaya dahan-dahan siyang lumayo at muli siyang lumapit. Inabot niya ang kamay upang hawakan ang Night Fury ngunit muling tinanggihan. Pagkatapos ng sandali ay iniharap niya muli ang kamay sa kabilang panig at sa pagkakataong ito ay hindi umatras ang Night Fury kundi lumapit. At nang unang mahawakan ng palad ni Hiccup ang malamig na balat ng Night Fury ay parang nagtagpo ang dalawang nag-iisang kaluluwa. Gabing iyon ay sinabi ni Gobber na ang dragon na nasugatan at hindi makalipad ay tiyak na mamamatay, na nagpaiyak sa puso ni Hiccup, at sa gabing iyon ay nagliwanag ang forge sa gabi habang maingat na iginiuhit ang buntot ni Toothless sa parchment at sa huli ay nakagawa si Hiccup ng bagong metal tail para sa dragon. Pagkatapos ay nagdala si Hiccup ng basket ng seafood para pakainin ang Night Fury. Ngunit nang hilahin niya ang eel, agad itong sumigaw sa takot kaya doon niya natutunan na natatakot ang mga dragon sa eel. Habang yumuyuko ang Night Fury upang kainin ang isda ay mabilis na ikinakabit ni Hiccup ang bagong buntot sa stump at sa sandaling tumama ang tunog ng metal sa scales ay agad namang naramdaman ng Night Fury ang pagbabago. Bago pa makababa si Hiccup mula sa buntot ay malakas na pumalo ang malalaking pakpak ng Night Fury at pareho silang lumipad pataas sa himpapawid habang ang malakas na hangin ay tumama sa mukha ni Hiccup na mahigpit na humawak sa buntot ng dragon sa gitna ng mga ulap. Sa sandaling iyon ay napansin niya ang malaking bato sa unahan kaya mabilis niyang hinayla ang tali na nakakabit sa buntot upang tulungan ang Night Fury na baguhin ang direksyon at nakita niya na nagtagumpay ang kanyang imbensyon na labis niyang ikinatuwa. Ngunit napansin din ng Night Fury ang kakaibang bagay sa buntot kaya marahas nitong hinitik at nahulog si Hiccup sa malamig na dagat. Nawalan ng kontrol sa buntot ang dragon at agad itong nawalan ng balanse at sumugod rin sa dagat. Kasunod noon ay nagsimula ang Phase 3 Nanograms training kung saan inutusan ni Gobber ang 6 na kalahok na magsama-sama upang labanan ang dalawang-headed dragon. Nang bumukas ang pinto ng kulungan ay sumabog ang matinding agos ng apoy na agad na sinalubong ng init at itim na usok ang lahat ng 6 na tao. Sinabi ni Fishlegs na may lason ng mga pangil ng dragon at kapag may matusok ay tiyak na walang makaliligtas. Bago pa man siya makapagsabi ay umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagandong mula sa makapal na usok at agad naghagis ng malamig na tubig sina Toughnut at Snot sa pinanggalingan ng tunog. Nang lumapit ay napagtanto nilang sina Roughnut at Astrid iyon kaya agad nagkaroon ng matinding pagtatalo ang dalawang grupo. Bigla namang nahila si Toughnut papasok sa makapal na usok at sabay na sumulpot ang isang malakas na buntot na tumama sa tatlo at nagpatamba sa kanila. Napagtanto ni Fishlegs na nilalaro na lamang sila ng dalawang-headed dragon at naging biktima na nila ito. Sa sandali ng takot ay dumaan ang malakas na hangin sa leeg ni Fishlegs at tahimik na sumulpot ang ulo ng dragon mula sa likuran na may laway na dumadaloy mula sa matutulis nitong ngipin. Sa kabutihang palad ay mabilis na nag-react si Fishlegs at hinagis ang malamig na tubig sa ulo ng dragon ngunit niluwa nito ang berdeng usok sapagkat ang ulo ng dragon na iyon ay espesyal sa pagbuga ng lason. Nang lumabo ang usok ay malinaw na nakita ang buong anyo ng dalawang-headed dragon, mula sa mataas na platform ay malakas na sumigaw si Gobber kay Hiccup na lumayo, tumago si Hiccup sa malamig na tubig ngunit madaling umiwas ang dragon, nagsimulang mamaga ang ulo nitong humihinga ng apoy at may pulang liwanag sa lalamunan. Tila handa nang magbuga ng apoy ngunit biglang tumigil, paulit-ulit nitong hininga ang ilong at bibig at agad na natakot ang dragon kaya umatras. Nagulat si Hiccup sandali, pero agad siyang tumayo ng tuwid at patuloy na sumigaw ng malakas. Kaya napilitan ng dalawang-headed dragon na umatras pabalik sa kulungan. Nagulat ang iba pang 5 at hindi nila maintindihan kung bakit biglang natakot ang mabangis na halimaw. Si Hiccup na karaniwan ay humahawak lang ng axe ay nanginginig ngunit unti-unti niyang pinilit ang dragon na umatras hanggang sa hinugot niya ang eel sa bulsa at agad namang umungol ang dalawang-headed dragon.
Yumuko at nagtago sa kulungan, lumingon si Hiccup sa kanyang mga naguguluhang kaibigan sa likuran at bahagyang itinaas ang kilay bilang senyales na may iba pa siyang gagawin bago siya mabilis na umalis sa training ground. Nilikha ni Hiccup ang isang espesyal na saddle para kay Toothless. Ang bagong pangalan na ibinigay niya sa Night Fury. Ngunit dahil sa maling operasyon ay nawalan sila ng kontrol at nahulog sa asul na dagat. Kinabukasan ay mahigpit na ipinako ni Hiccup ang sarili sa saddle ngunit dahil hindi siya sanay sa controls ay paulit-ulit na bumangga si Toothless sa bangin at ang matulis na bato ay dumarampi sa tenga ni Hiccup kaya mabilis niyang pinindot ang pedal para pakawalan ang buntot at pagkatapos ay lumipad siya kasama si Toothless sa ibabaw ng matutulis na bato. Dumaan sa umaatungal na talon at umakyat sa ulap hanggang sa mawalan siya ng balanse at mahulog sa damuhan na puno ng dandelion at nagkalat ang mga cotton balls sa paligid. Patuloy na bumahing si Toothless at nang makita ni Hiccup ang mga cotton balls sa kamay niya ay napangiti siya. Sa susunod na challenge ay hinabol ni Ranko ang mga kabataan at biglang humadya si Hiccup ng mga dandelion seeds sa ilong ng dragon na namumula at huminto agad. Matapos ang challenge ay pinalibutan siya ng grupo na puno ng pagkagulat at curiosity. Talagang gustong malaman kung paano natuklasan ni Hiccup ang kahinaan ng dragon kaya mabilis siyang nakahanap ng dahilan para umalis. Ang dating mahiyain at mahina sa harap ng tribo ay unti-unting naging matatag. Salamat sa kanyang tapang at sa pakikipagkaibigan kay Toothless. Maingat na inobserve ni Hiccup ang bawat galaw ng dragon at natutunan ng mga katangian ng mga dragon na hindi alam ng mga Viking. At sa maingat na obserbasyon na iyon niya nakuha ang tagumpay sa mga challenges. Ang dating nanunuya sa kanya ay ngayoy humahanga at madalas lumapit upang humingi ng gabay kung paano alagaan ang dragon. Hindi na inalintana ni Hiccup ang tingin ng iba at natutunan niyang harapin ang takot sa puso niya, habang humuhuni ang hangin sa kanyang tenga, siya at si Toothless ay lumilipad sa ulap at malinaw niyang naramdaman ang kanyang tunay na sarili, isang tapang na isinilang mula sa kakulangan, isang pagkakaisa sa bawat hininga kasama ang dragon, at ito ang mga pagpapahalaga na natagpuan ni Hiccup para sa kanyang sarili. Dinala ni Toothless si Hiccup pataas sa kalangitan at dahil dito, nakita ni Hiccup ang malawak na langit na hindi pa nararating ng sinuman. Huminga siya ng malalim at pinindot ang mga pedal kaya agad namang sumugsob si Toothless sa gitna ng ulap at ang hangin ay humuni sa kanyang mga tainga sa napakabilis na bilis. Ramdam ni Hiccup at Toothless ang direksyon ng hangin at sabay nilang nalampasan ang lahat ng limitasyon. Sa tindi ng emosyon ay aksidenteng nahulog ni Hiccup ang control manual kaya agad siyang nalito at nawalan ng balanse si Toothless at parehong nahulog mula sa matinding taas. Mahigpit na humawak si Hiccup sa tali at nag-flip pabalik sa likod ni Toothless. At sa unang pindot niya sa pedal ay agad na kumalat ang pakpak ng dragon. Dahan-dahan silang lumapit sa bangin at ibinaba ang taas. Habang hawak ang natitirang papel sa kamay ay bigla itong itinapon ni Hiccup sa hangin sapagkat ang charcoal lines dito ay hindi katumbas ng daan-daang beses ng kanyang practice at mahusay na koordinasyon. Mahigpit niyang hinayla ang control rope at dumaan si Toothless malapit sa ibabaw ng dagat. Ang pakpak nito ay humipo sa tubig na naghiwalay sa alon at naging pilak na guhit. Lumipad sila sa ibabaw ng kumikislap na mga isla habang ang hangin ay dumaan sa kanyang mga daliri sa tabing dagat at kumislap ang metal fin sa buntot ni Toothless. Hindi lamang ito pagpupuri sa kanyang kakulangan kundi pati na rin sa matibay na protesta ni Hiccup laban sa kapalaran, ang tinatawag ng iba na depekto ay naging pinto sa bagong posibilidad. Gabing iyon ay nakatuon si Hiccup sa pag-aaral kung paano kontrolin ang dragon sa paglipad nang biglang narinig niya ang malalim na boses ng kanyang ama sa likuran at nagulat si Hiccup. Akala niya nadiskubre ang sikreto ni Toothless ngunit sa halip ay pinuri siya ng kanyang ama sa mahusay na performance sa challenge kaya huminga siya ng ginhawa. Hindi maitago ni Stoic ang emosyon niya at hindi niya inasahan ang kakayahan ng anak. Kaya binigyan siya ni Stoic ng iron helmet na ginawa mula sa breastplate ng kanyang ina at sinabi na kapag suot ni Hiccup ang helmet, palaging poprotektahan siya ng kanyang ina. Kinabukasan nagsimula ang final test at hinawakan ni Astrid si Hiccup sa kwelyo at binalaan siyang huwag gumawa ng anuman dahil determinado siyang manalo. Ngunit sa pagtitig sa mga mata ng ama na puno ng pag-asa ay matatag na isinusuot ni Hiccup ang helmet. Tumalon si Astrid sa wooden board at nagmadaling sumugod ngunit nakita niyang nasupil na ni Hiccup ang dragon na si Ranko na nakahandusay na sa lupa. Ipinahayag ng witch na ang tagumpay ay kay Hiccup at kinabukasan ay siya na mismo ang pupuntirya sa isang dragon sa harap ng buong tribo. Ngunit walang kagalakan sa mukha ni Hiccup dahil sa kanyang puso, matagal nang hindi banta ang dragon. Agad hinanap ni Hiccup si Toothless at pinilit siyang umalis kaagad. Ngunit hindi niya alam na matagal nang naghihintay si Astrid doon.
At aksidente niyang nahuli si Hiccup na dumarating kaya plano niyang pilitin itong tanungin ang sikreto sa pagtamasa ng dragon. Bigla namang umalingaw-ngaw ang isang malakas na dagandong sa kanyan at winasak ang katahimikan. Sa sandaling iyon ay napansin din ni Astrid na nagtatago si Toothless sa likod ng pawid kaya agad niyang itinaas ang kanyang axe at sinabihan si Hiccup na huwag lumapit. Nakayuko si Toothless at dahan-daang lumalapit kay Astrid kaya tumakbo si Hiccup at inilagay ang kanyang mga braso sa pagitan nila bilang malinaw na pahayag na kaibigan niya si Toothless at hindi ito sasaktan si Astrid. Nakatayo si Astrid na may gulat sa mukha at hindi maintindihan kung paano ang isang tao mula sa Viking tribe na tinuruan na maging proud sa pagpatay ng dragon ay naging kaibigan ng isang mabangis na dragon. Kaya agad siyang lumiko at tumakbo pa uwi sa village para ibunyag ang nakakatakot na sikreto sa lahat. Nakita yun ni Hiccup at agad siyang tumalon sa likod ni Toothless at lumipad. Hindi lamang upang pigilan si Astrid kundi para ipakita ang pagtatalikod sa tradisyon ng tribo. Dinala ni Toothless si Astrid sa isang liblib na tuktok ng bundok at sinubukan ni Hiccup na ipaliwanag ngunit walang bisa ang kanyang mga salita. Labis ang kaba ni Astrid at nang inalok ni Hiccup na sumakay siya sa Toothless. Pumayag siya at umakyat sa likod nito, biglang tinalikod ni Toothless ang kanyang pakpak at nag-flip sa ere. Bigla nilang nasalayan ang malawak na karagatan habang tinatamaan sila ng hangin at dagat. Nabasa silang pareho ng malamig na tubig at sumabay ang sigaw ng takot ni Astrid sa huni ng hangin. Mabilis na naunawaan ni Hiccup na nilalaro lang siya ni Toothless kaya hayagang pinakawalan niya ang sarili at umiikot sa ere. Halos mahulog si Astrid ngunit agad siyang hinayla ni Hiccup pabalik sa saddle. Sa gitna ng kaguluhan ay unti-unting nakalma si Astrid. Bahagyang nahipo ang kanyang mga daliri sa maiinit na scales ni Toothless at bahagyang nanginginig ang boses habang taimtim na humingi ng paumanhin sa dragon. Sa sandaling matapos ang kanyang salita ay kumalat ang pakpak ni Toothless at mahinang lumipad sa pagitan ng ulap. Ang paglubog ng araw ay nagkulay rosas sa mga ulap at dumaan ang hangin sa kanilang mga daliri. Itinaas ni Astrid ang kanyang ulo at tinanaw ang mga ulap na dumadaloy sa harap niya at sa wakas ay naunawaan niya si Hiccup at ang espesyal na damdamin niya para sa mga dragon. Habang lumilipad si Toothless sa ulap ay ang buong langit ay naliwanagan ng Aurora Borealis na parang kayang abutin at yakapin nila ang liwanag. Sa sandaling iyon ay tahimik na nawala ang lahat ng mga prehwisyo tungkol sa dragon at yumuko si Astrid upang tanungin si Hiccup tungkol sa pangangaso ng dragon kinabukasan. Nauunawaan nila na ang libong taong paniniwala ng mga taga-baryo ay hindi basta mababago ng ilang salita lamang. Biglang nagningning ang kakaibang determinasyon sa mga mata ni Hiccup at tiniyak niyang anuman ang mangyari. Hindi niya hahayaang mantsahan ng dugo ng dragon ang kanyang mga kamay. Pagkakatapos niyang magsalita, nag-alala si Toothless at ikinilos ang buntot habang binabago ang direksyon. Mula sa kalaliman ng ulap ay sumulpot ang isang dambuhalang dragon na ang lakas ng hangin na nilikha nito ay nagpagulong sa mga ulap sa paligid at doon lamang malinaw na nakita ni Hiccup sa ilalim ng ulap ang walang bilang na mga dragon na lumilipad dala ang kanilang biktima. Sinundan nila ito hanggang sa kanilang pugad sa loob ng isang misteryosong crater kung saan dumadaloy ang lava sa gilid at pinapula ng liwanag ang dragon's nest. Dito, tuluyang nagbago ang pananaw nila, ang mga dragon na tinatawag na mga Viking na mabangis at nagugutom ay marunong palang mag-alaga at magpainit sa isa't isa. Ginagamitan ng malumanay na pakpak ng mga adult dragon upang protektahan ang mga sanggol na dragon. Napag-alaman nilang ang mga dragon ay nagnanakaw ng pagkain mula sa tao para ay pakain ng isa pang halimaw na nagtatago sa lava. Isang Ronco dragon, at hindi agad na ibibigay ang pagkain dahil agad itong nilulon ng halimaw. Namangha si Hiccup at agad niyang sinabi kay Toothless na lumayo sila. Pinayuhan siya ni Astrid na ipaalam ang katotohanan sa ama niya ngunit alam ni Hiccup na kung malalaman ni Stoic, hindi mag-aatubiling patayin si Toothless, kaya humiling siya kay Astrid na bigyan siya ng oras para makaisip ng paraan upang ayusin ang lahat. Tumitig si Astrid sa tensyonadong mukha ni Hiccup at tinama siya ng kamao dahil sa pagdukot sa kanya kanina sa araw. Subalit lumapit siya at dahan-daang hinalikan ng kanyang pisngi bilang suporta sa desisyon ni Hiccup na tapangin at protektahan ang mga dragon. Kinabukasan, sa gitna ng masiglang hiyawan ng mga taga-baryo, pumasok si Hiccup sa training ground at ngayong pagkakataon ay hinarap ang halimaw na kinatatakutan ng lahat ng Viking, isang fire dragon. Ang makapal na kahoy na pinto ay nabasag ng init mula sa apoy. Ang pulang kaliskis ng dragon ay nagliyab sa maliwanag na liwanag ng apoy. Pagkatapos ay sumabog sa ere at bumangga sa mga iron chains sa itaas. Nang makita nitong hindi makaligtas, bumaba ito at hinarap si Hiccup ng direkta. Habang humihinga ng malalim ang lahat,
Biglang itinapon ni Hiccup ang kanyang sandata sa lupa at binuksan ang kanyang kamay sa isang malumanay at mapanatag na kilos. Agad na namahinga ang gulo sa mga nanunood at lahat ay labis na nag-alala kay Hiccup. Sumigaw si Stoic na itigil ang trial ngunit matatag na tumanggi si Hiccup. Nais niyang baguhin ang prewisyo ng mga Viking tungkol sa mga dragon at patunayan na hindi sila kasing mabangis ng mga sabi-sabi. Ngunit ang takot sa puso ng ama ni Hiccup ang naging sanhi para mawala ang kontrol sa lahat ng bagay. Ang galit na sigaw ni Stoic ay nagudyok sa Fire Dragon kaya agad na naging mabangis ang mga mata nito. Umungol ito ng malakas at sumugod kay Hiccup. Ang dagandong ng ungol ay umalingaw-ngaw sa kanyan at ginising si Toothless na mahimbing na natutulog bago pa man mabuksan ni Hiccup ang Iron Gate. Inatake siya ng dragon na humihinga ng apoy, napagtanto ni Stoic ang delikadong sitwasyon kaya agad siyang sumugod mula sa gitna ng tao upang iligtas ang anak. Sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring mamatay si Hiccup sa kahit anong sandali. Gumamit si Astrid ng axe upang buksan ang lock at pumasok sa arena ngunit hindi pa rin niya mailigtas si Hiccup. Sa huli, nilaban ni Toothless ang panganib at naitulak pabalik ang Fire Dragon kaya nakaligtas si Hiccup. Ngunit agad pagkatapos noon, kinuha ng mga taga-baryo ang kanilang mga sandata at sumugod laban kay Toothless ngunit lahat ay natamba sa malakas na hampas ng buntot nito. Sinubukan ni Astrid na pigilan si Stoic ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang obsesyon. Kasama ang mga dragon, hinawakan ni Stoic ang leeg ni Toothless at itinapon ito sa lupa. Ang tunog ng mga suntok niya ay humalo sa mga daing ng sakit ni Toothless. Gayunpaman, patuloy na lumaban si Toothless at pinilit si Stoic na humiga. Nagtipon sa bibig nito ang galit na purple aura, sa delikadong sitwasyong iyon. Sumigaw si Hiccup at dahil dito, tumigil si Toothless sa tamang oras. Sinamantala ni Stoic ang sandali ng pagkawala ng pagbabantay ni Toothless upang supalan ito. Sinubukan ni Hiccup na kumbinsihin ang ama na kumalma ngunit ang natanggap niya ay pagkadismaya lamang. Sinisi siya ng ama sa pagtataksil sa tribo at ikinwento na namatay ang ina ni Hiccup sa kamay ng dragon. Sa huli, naging walang pag-asa ang pakiusap ni Hiccup. Pinilit ni Stoic si Toothless na pangunahan sila patungo sa Dragon's Lair at sabay-sabay umalis ang lahat ng warships ng tribo. Bawat Viking ay nangako na hindi babalik hanggang sa mapuksa ang dragon. Habang pinapanood ang paglayag ng fleet, biglang nagmulat si Hiccup at naunawaan na sa lahat ng oras. Nais lamang ng kanyang ama na maging karapat-dapat siyang kahalili ng mga Viking. Mula pagkabata, itinuro sa kanya na ang mahihinang ay mawawala kaya hindi napansin ang kabaitan niya. Ang pasanin ng karangalan ng tribo ang nagbigay sa kanya ng lakas na hindi mag-atubili o maging mahina. Kailangan niyang dalhin ang pangalan ng isang mandirigma at iyon ang dahilan kung bakit itinago niya ang kanyang tunay na damdamin. Ang kanyang paggising ay hindi nagmula sa isang bayani, kundi bunga ng mahabang pakikibaka laban sa pamimilit ng ama at mga lumang panuntunan. Sa wakas na unawaan niya na ang ama ay ipinataw lamang ang marahas na kalooban ng tribo sa isang mahina at sensitibong anak, napagtanto niya na ang espiritu ng tribo ay hindi lamang tungkol sa pagpatay at digmaan kundi maaari rin itong maging tapang at kabaitan. Ngayon sa harap niya ay dalawang pagpipilian, manatili at hintayin ang pagbabalik ng ama gaya ng dati o pangunahan ng kanyang mga kaibigan sa Dragon's Cave upang iligtas ang mga dragon. Tumitig kay Hiccup si Astrid, at sa kanyang mga mata. Walang kahit kaunting pag-aalinlangan, ganap ang tiwala niya sa binata. Huminga ng malalim si Hiccup at pumasok sa training ground. Pinili niya ang angkop na dragon para sa bawat kaibigan. Habang sabay noon, dumating na rin ang bangka ni Stoic sa Trat. Ang Dragon's Cave, natakpan ng makakapal na itim na ulap ang kalangitan. At namumula-mula sa bunganga ng bulkan ang liwanag sa ulap. Handa na ang lahat para sa labanan, sumigaw si Stoic ng utos na umatake. Malalaking bato ang tinambak at bumunggo sa bunganga ng bulkan. Naglakad si Stoic papasok sa madilim na kuweba mag-isa at nakita ang hindi mabilang na mga dragon na lumilipad palabas. Sa takot, lubos nilang kinalimutan ang mga tao at agad na sumugod sa kalangitan. Ang kanilang nakakatakot na sigaw ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Sa sandaling iyon, yumanig ng malakas ang buong isla. Isang dambuhalang halimaw ang sumabog mula sa bundok at nagwasak ng lahat sa kanyang daraanan. Nang buksan ng halimaw ang kanyang dambuhalang bibig. Natabunan ng liwanag mula sa bulkan, sumigaw si Stoic para utusan ang lahat na umatras papunta sa bangka. Ngunit isang daloy ng pulang apoy ang sumabog mula sa bibig ng dragon at sinalpok ang dagat. Hinaranggan ang huling daanan ng pag-atras, nang makita ang panganib. Mabilis na sumigaw si Stoic sa lahat na dumaan sa kabilang bahagi ng isla. Sa sandaling iyon,
Kumilos si Red Dead, nagpalipad ng abo ng bulkan sa paligid. Nagpanik ang mga Viking at nagtakbuhan sa lahat ng dako. Ang mga nakakaawang sigaw ay humalo sa ungol ng halimaw habang nilulon ang mga tao. Pinanood ni Stoic ang bawat mandirigmang nahuhulog. Agad niyang itinapon ang dambuhalang bato sa ulo ni Red Dead. Ang galit na halimaw ay tumigil kaagad, pinanood ng kanyang pulang mata ang maliit na anyo sa harap nito. Mula sa bibig nito ay bumuga ang makapal at nakal-alasong usok. Sa sandaling iyon, isang fireball ang sumabog at tumama sa bibig nito. Itinaas ni Stoic ang kanyang ulo at nakita ang anak na pinamumunuan ng mga kaibigan sa mga dragon na lumilipad patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, tila nagmulat siya, sa unang pagkakataon. Nakita niya ang kanyang anak bilang isang bayani, pinamunuan ni Hiccup ang grupo upang mag-coordinate at hatiin ang kanilang kilos. Lumipad sila sa likod ng dambuhalang halimaw upang hanapin ang mahina nitong punto. Kahit na ang 5 kaibigan ay unang beses sumakay sa dragon. Matapang silang sumugod sa gitna ng panganib tulad ng mga tunay na mandirigma. Lumapag si Hiccup sa bangka upang iligtas si Toothless na nakulong. Ngunit sa sandaling iyon, niyugyug ni Red Dead ang mga paa nito at binangga ang buong hull ng bangka. Si Hiccup at Toothless ay nahulog sa ilalim ng tubig, sa gitna ng dagat. Hinawakan ni Hiccup ang lock nang bigla siyang hinayla palabas ng isang malaking kamay. Iniligtas siya ni Stoic sa pampang at agad bumalik sa malamig na tubig upang iligtas si Toothless. Sa huli, napagtanto niya na ang tunay na kadakilaan ay hindi nasusukat sa pananakop, kundi sa paggalang sa iba't ibang buhay. Ang tunay na bayani ay hindi lamang yung marunong pumatay, kundi yung nagpoprotekta sa mahihina. Tiningnan ni Hiccup ang huli at puno ng pagmamalaking tingin ng kanyang ama, at naramdaman niyang mas lumakas ang kanyang loob. Sumakay si Hiccup kay Toothless at diretso silang lumipad pataas sa kalangitan. Tumalon si Snot mula sa likod ng dambuhalang dragon, pero hindi siya nahabol ni Ruff at Fishlegs. Sa kabutihang palad, nahawakan niya ang leeg ng 2-headed dragon. Umalingaw-ngaw ang ungol ni Red Dead sa buong kalangitan. Lahat ng mga dragon sa himpapawid ay nagpanik agad, ang kanilang pag-flap ng pakpak ay naging magulo dahil sa ungol. Nang buksan ni Red Dead ang bibig para lunukin ang dragon na sinasakyan ni Astrid, tumalon siya diretso sa bibig nito at matinding sinaksak. Dahil sa sakit, napilitan ng dragon na buksan ang bibig. Nang muntik na nitong maglabas ng poisonous gas, agad na rumesponde si Hiccup kasama si Toothless para saluhin si Astrid na nahuhulog, at maingat niya siyang inilapag sa lupa. Alam ni Hiccup na tanging talino lamang ang makakatulong para talunin ang dambuhalang halimaw, kaya sinabi niya kay Toothless na maglabas ng purple lightning sa kalaban. Pagkatapos, ginamit ni Hiccup si Toothless para akitin ito sa kalangitan. Malapit sa kanila, tinugis sila ng mainit nitong hininga ng apoy. Ginamit ni Toothless ang bilis niya para lumipad sa ulap, paminsan-minsan ay bumababa at nagpapalabas ng purple lightning. Sa loob ng ilang sandali, natupok at napiunit ang malalaking pakpak ni Red Dead. Galit na nag-spray ito ng apoy sa lahat ng direksyon. Naapektuhan din ang pakpak at buntot ni Toothless sa apoy. Naintindihan ni Hiccup na kailangan tapusin agad ang laban, kaya pinunta niya si Red Dead sa paghabol sa kanila pababa. Sa malapit na distansya, naglabas ng green poisonous gas sa gilid ng bibig ni Red Dead. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Hiccup, biglang tumingin si Toothless sa paligid at pinaputok ang purple lightning sa poisonous gas. Nagbanggaan ang purple lightning at green gas, at sumabog sa hangin. Na out of control si Red Dead dahil sa shockwave at bumagsak sa crater. Pilit niyang pinalapad ang pakpak para manatiling balanse, pero napiunit ang mga ito at hindi na niya kayang iangat ang katawan. Bumagsak siya ng diretso at tumama sa crater, na nagdulot ng pagsabog ng bulkan. Pula at usok ang umakyat sa langit, at ang ungol ni Red Dead ay natabunan ng pagsabog. Unti-unti, naglaho sa abo ang dambuhalang katawan niya. Naabot ng shockwave si Hiccup, nawalan siya ng malay at nahulog mula sa likod ni Toothless. Agad namang isinara ni Toothless ang kanyang pakpak at mabilis na dive pababa para sundan ang kanyang master. Nasunog ang lahat sa apoy, nagmadali si Stoic at nakita si Toothless nakahiga sa lupa, hindi niya napigilan ang luha at napaiyak. Unti-unti ring dumating ang iba sa tribo, naging mabigat at masakit ang atmosphere. Biglang dahan-dahan binuksan ni Toothless ang kanyang pakpak. Lumabas na ligtas si Hiccup at nasa bisig ni Toothless. Ang buong paligid ay puno ng hiyawan at kasiyahan ng mga mandirigma. Nang magising si Hiccup sa kanyang kama sa bahay, masunurin na nakahiga si Toothless sa tabi niya, nagbabantay sa kanyang tulog. Tumayo siya at biglang naalala na nawalan siya ng isang paa.
Ngunit hindi siya bumagsak o nawalan ng pag-asa, bagkus tinanggap niya ng kalmado ang katotohanan. Nang buksan ni Hiccup ang pinto at lumabas, nakita niya na nagbago ng tuluyan ang buong tribo. Dahil sa kanyang tapang at kabutihan, nabasag ang mga pagkiling ng mga Vikings laban sa mga dragon. Binago ang patakaran ng tribo para sa kanilang kaligtasan. Sa huli, namuhay ng payapa ang mga tao at dragon na magkasama. Gumawa rin si Gobber ng bagong buntot para kay Toothless. Magkasama silang lumipad ni Hiccup sa asol na kalangitan. Ang paglipad na iyon ang simula ng maliwanag na kinabukasan. Dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Paalam at magkita tayo muli.